Tim Cone may sinabi kay Dwight Ramos, hindi sinunod si Al Francis Chua. Naramdaman na ng gilas sina Kevin Cuyambao, grabe si Carl Tamayo. At usap-usapan sa FIBA News ang ankle-breaking play ni Perez. Nanatili sa tamang taktika laban sa mas maliit at mas dehadong kalaban, dinaig ng Gilas Pilipinas ang Hong Kong 93-54 upang masungkit ang panalo sa dalawang laro nito sa Window 2 FIBA Asia Cup Qualifiers kagabi in MOA Arena. Ang 39 na puntos na panalo ay kasunod ng makasaysayang 93-89 versus world number 22 New Zealand na nagbigay sa Nationals ng kabuang record na 4-0 in Group B. Naging sapat na ito upang tiyakin ang kanilang pwesto sa Asia Cup sa susunod na taon na gaganapin sa Jeddah, Saudi Arabia. At formal silang kwalipikado kung mananalo ang Tall Blacks laban sa Chinese Taipei sa kanilang laban ngayong araw sa Christchurch. Sa 0-4 record, tuluyan nang naalis ang Hong Kong. Nag-ambag si Carl Tamayo ng 16 na puntos kabilang ang 2 tres mula sa bench upang pangunahan ang opensa ng Gilas na inulit ang 94-64 panalo laban sa Hong Kong sa unang window noong Pebrero. Ang Twin Towers na sina Junmar Fajardo may 14 na puntos at 8 rebounds at Kai Soto may 12 puntos at 15 rebounds ang naging sandigan ng halos hindi mapigilang inside game ng Gilas na nagtala ng 50 puntos sa loob ng paint kontra sa 18 puntos ng mga bisita at nakakuha ng 24 na second chance points mula sa 22 offensive rebounds. Habang nagtutulungan ang kanyang mga teammates sa opensa, nag-ambag si Justin Brownlee ng 13 puntos kasama ang 3 rebounds at 3 assists sa loob ng 24 na minutong laro. Bagamat mas malaki at mas malakas ang firepower ng team ni Coach Tim Cone, hindi nila minaliit ang Hong Kong. Gusto naming bigyan ng respeto ang kalaban at ang laro ng basketball, kaya nagpakita kami upang maglaro ng maayos at buong puso, ani Soto, na sinundan ang kanyang stellar na 19 points, 10 rebounds and 7 assists kontra New Zealand ng isang double-double laban sa Hong Kong. Sa tambalang 7'3" Kai Soto and 6'10" Junmar Fajardo. Madaling nakapagtayo ng 20-10 lead ang Gilas bago nagtapos ang unang quarter sa 25-16 lead. Umabot naman sila sa halftime break na may 10 puntos na abante, 45-35 lead. Nakatanggap si Kevin Cuyambao ng malaking kumpiyansa mula sa panalo ng Pilipinas laban sa Hong Kong na naglapit pa sa team sa pagkuha ng automatikong pwesto sa FIBA Asia Cup 2025. Dahil sa panalong ito, umaasa ang Pilipinas na gagampanan ng New Zealand ang kanilang papel laban sa Chinese Taipei ngayong Lunes upang opisyal na maselyo ang tiket ng Gilas, upang opisyal na talagang makakapag-book ng tiket ang Pilipinas. Sa tulong ng mahahalagang kontribusyon ni Cuyambao at ng kanyang Lasal teammate na si Mason Amos, naabot ng Pilipinas ang 39 na punto na lead na nagbigay diin sa dominanteng panalo kontra Hong Kong at nagpanatili ng malinis na record ng Gilas sa qualifiers. Matapos hindi nakapaglaro sa makasaysayang panalo ng Pilipinas laban sa New Zealand, nagtapos ang 6'6" all-around forward sa laro na may 8 puntos, 5 rebounds at 4 na assists. Sa tingin ko, sobrang laking boost nito dahil isa ako sa mga leader sa Lasal. So yung experience na ito dadalhin ko, ipapayo ko sa mga teammates ko sa Lasal. Hindi dito matatapos lahat, kailangan ko pa magtrabaho, ani Cuyambao. Stay ready lang ako palagi. Dadating yung opportunity na yan, hindi mo alam kung kailan darating kaya dapat stay ready lang lagi, dagdag pa niya. Isa pang confidence booster para sa 23 taong gulang na forward ay ang matibay na suporta at tiwala mula kay head coach Tim Cone sa kanyang mga kakampi at sa coaching staff. Alam niyang ang winningest coach sa kasaysayan ng PBA ay naniniwala sa kanyang kakayahan, kaya't mas lalo siyang motivated habang naghahanda ang Lasal na simulan ang kanilang title defense sa Final Four na magsisimula sa Sabado, Nobyembre 30 sa Smart Araneta Coliseum. Sobrang sarap sa feeling dahil kahit hindi ako nakakuha nung last game, may sumusuporta pa rin sa akin and sa buong team namin, ani ng reigning UAAP MVP. Confidence booster para sa akin yon at nakuha ko naman yung rhythm and groove ko sa game sa pagkuha ng Pilipinas sa panalo. Gayunpaman, sa kabila ng masayang tagpo sa harap ng mahigit 11,000 fans sa Mall of Asia Arena, isang manlalaro ang hindi nakapaglaro laban sa Hong Kong. Ang paborito ng fans na si Dwight Ramos. Nagpapakita ng suporta na nawagan ang mga tagahanga sa MOA na ipasok si Ramos sa laro sa pamamagitan ng chant na "We want Dwight"
na narinig mismo ni Gilas head coach Tim Cone. May isang fan sa front row at sinabi ko sa kanya, injured siya, hindi natin siya mapapalaro. Pagbunyag ni Cone sa post-game press conference habang ipinaliliwanag kung bakit hindi nakapaglaro si Ramos. Mahal ko si Dwight, para akong isa sa mga babae pero iba ang dahilan kung bakit ko siya mahal. Mahal ko siya dahil sa kanyang basketball mind at talento. Ang mga babae naman, mahal siya dahil sa kanyang itsura. Hindi ko siya mahal dahil sa itsura pero mahal ko siya dahil sa utak niya sa basketball, biro ni Cone. Higit kanino man, gusto ko siyang ipasok sa laro. Sigurado ako hindi ko siya ipinatigil sa laro ng walang dahilan maliban sa pilay na natamo niya sa kalamnan ng kanyang binti sa huling bahagi ng laro kontra New Zealand. Sinubukan niyang mag-ensayo kahapon, sinubukan din niya sa shoot-around pero hindi kami sigurado. Sinabi namin na susubukan niyang mag-warm up at tignan ang kalagayan pero nakaramdam pa rin siya ng pananakit. Sa totoo lang, pipilitin ko siyang maglaro kung New Zealand ang kalaban namin ngayon pero naisip naming mas mabuting magpahinga muna siya sa labanang ito, sa larong ito. Dagdag ni Cone, pati ang team manager na si Alfrancis Chua ay nagbigay ng ideya kung paano mailalaro si Ramos pero hindi ito naisakatuparan upang hindi lumala ang kanyang kondisyon. Pati si Alfrancis Chua ay nagmungkahi, bakit hindi natin siya ipasok kahit 30 segundo lang para lang tumayo sa court? Pero hindi ko alam kung gagana iyon kaya hindi ko ginawa, ani Coach Tim. May tagubilin ako mula sa training staff na hindi siya dapat maglaro kaya kailangang gawin ang pinakamainam para sa kanya. Ang pinakamainam ay protektahan siya dahil kailangan niyang bumalik at maglaro sa Japan para ipagpatuloy ang kanyang karera. Ayaw naming lalong masira ang kanyang kalamnan. Si Ramos na nagtala ng 11 puntos, 6 na rebounds at 4 na assists sa kanilang panalo laban sa New Zealand noong Huwebes ay magbabalik sa paglalaro para sa Leavanga Hokkaido sa Japan B-League. Matapos ang laro, aminado ang Hong Kong center. Kapag may twin towers kang tulad ni Nakai at Junmar, talagang magiging mahirap, ani Duncan Reid ng Hong Kong, na binibigyang diin ang hamon sa pagdepensa sa malalaking frontcourt ng Gilas. Ginawa namin ang lahat ng makakaya namin pero may mga pagkakataong wala na kaming magagawa. Ang stats ay hindi nagsisinungaling. Isa na si Carl Tamayo na nagpakitang gilas sa tuwing may pagkakataon nang pangunahan niya ang team sa scoring na may 18 points and 60% shooting. Ipinamalas niya ang kanyang kumpletong arsenal sa opensa mula sa face-up jumpers sa post, bully ball sa paint at 2 tres mula sa labas ng arc. Laging sinasabi ng mga veterano sa amin na maging kumpiyansa tuwing nasa court kami. Nagkaroon kami ng pagkakataong maglaro pero sinusubukan naming iayon ang aming talento sa sistema ni Coach Tim, ani Tamayo, tungkol sa kanyang approach bilang bahagi ng Gilas. Nagpakita rin ng solidong laro sina Chris Newsom, Scottie Thompson, CJ Perez kaya't hindi gaanong naramdaman ang pagkawala ni Dwight Ramos dahil sa injury sa kanyang binti. Ngunit ang isa sa mga usap-usapan ngayon sa FIBA News ay ang ankle-breaking play ni CJ Perez laban sa Hong Kong player. Sa kapunta to the moon, road trip, boom boom, stir stir, zoom zoom, sa fake. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa Gilas Pilipinas natin ngayon? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.